Nang gabi ring iyon ay ginawa niyang ipinag-uutis ni Congressman David Magalona. Matapos niyang bulungan at sunugin ang litrato ni Camilo Rojas ay ibinuhos niya ang laman ng attache case sa ibabaw ng kanyang kama. Para siyang batang nilaro-laro ang bungkus ng mga lilibuhing perang ibinayad sa kanya ng congressman. Naroong mahiga siya sa ibabaw ng mga bungkus ng pera. Nang magsawa sa paghiga sa bungkus ng mga pera, ay buong kasiyahan niya yung niyakap. Hindi niya kalain na ganun lang kadali siyang yayaman. Kung hindi siguro siya naglakas ng loob na magtungo sa India, baka hanggang ngayon ay nakatunganga pa rin siya sa kanilang bayan. 10 milyon agad ang kanyang kinita sa dalawa niyang kliyente. Kayang-kaya niyang ipagawa ang kanilang bahay pagbalik niya sa Cebu. Ipatitikim niya sa kanyang mga magulang at mga kapatid ang kaginhawaang hindi naranasan ng mga ito sa mahabang panahon. Sa ngayon ay wala pa siyang balak na umuwi. Mga 2 pang kliyente ang balak niyang makuha bago siya bumalik ng Cebu. May naisip na siyang negosyo pagbalik niya sa kanilang bayan. Gusto niyang tiyaking na mamumuhay gana bago siya mag-asawa. Ibibigay niya sa 3 niyang kapatid ang mga bagay na hindi natikman ng mga ito. Hindi na rin niya pagtatrabahuin ng kanyang tatay at nanay. Lahat ng magustuhan ng mga ito ay kanyang bibilhin para sa mga ito. Iyon lang naman ang dahilan kaya siya umalis ng kanilang bayan. Gusto niyang bigyan ng mayang-yang buhay ang kanyang mahal sa buhay. Ngayong abot kamay na niya ang kanyang mga pangarap, ay wala na siyang mahihiling pa. Hindi problema sa kanya ang pag-aasawa. Sa kalagayan niya ngayon, ay madaling-madali siyang makakakuha ng isang lalaking kanyang mamahalin. Ang gusto lang niya ay yung titibok ng kanyang puso para rito. Nang magsawa siya sa kalalaro ng mga lilibuhing pera, ay muli niyang inilagay sa attache case. Isinama niya sa unang attache case na galing kay Williamson. Wala siyang balak na ilagat sa bangko ang kanyang pera. Gusto niyang nakikita ang mga perang iyon kapag wala na siyang ginagawa. Iyon ang nagiging libangan niya kapag naroon lang siya sa kanyang apartment. Madalang lang siyang lumabas ng bahay kapag lang may kailangan siyang bilhin. Matapos niyang ilagay sa taguan ng kandalawang attache case ay nahiga na siya. Pakiwari niya ay mapapasarap na naman ang kanyang tulog sa gabing iyon. Wala na imunti sa kanyang isip na ang susunod niyang kliyente ang wawasak sa kanyang pangarap. Katatapos lang maligo ni Myla ng manghapong iyon. Nagbihis lang siya ng isang pambahay at saka lumabas na siya ng kwarto. Inilabas niya sa ref ang mga panangkap na kanyang lulutuin para sa hapunan. Kahit may pera na siya at sariling sasakyan, ay wala siyang hilig kumain sa labas. Mas gusto pa niyang magluto para sa kanyang pagkain. Sanay naman siyang magluto dahil siyang nagluluto sa kanila noong nasa Cebu pa siya. Nagtimpla muna siya ng kape bago niya sinimulang hiwain ng mga panangkap. Maya-maya ay nakarinig siya ng humintong sasakyan sa labas ng apartment. Iniwan niya ang ginagawa para alamin kung sino ang dumating. Mukhang may kliyente ka na naman, Myla. Nangingiti niya ang sabi nang buksan niya ang pinto. Bahagya pa siyang nagulat nang mapagbuksan ng pinto si William. Napunagan niya ang suot nito. Ngayon lang niya ito nakita hindi nakasuot ng Amerikana. Simpleng long sleeve na puti ang suot nito na nakatupi ang manggas hanggang siko. Nakaparagan sa suot nitong maong na hapit sa mga hita nito at balakang. Rubber shoes na puti naman ang suot nitong sapatos. Hindi niya maiwasang humanga sa lalaki. Sa kabila ng edad nitong mahigit 50 ay macho-macho pa rin ang dating nito. Bahagya pa nga siyang kinilig ng mapagmasdan niyang nakabukol itong harapan. Madalang lang mangyari sa kanyang tumingin sa namumukol na harapan ng isang lalaki. Dahil marahil sa kanyang pangarap na yumaman agad, ay nawalan siya ng panahon para sa kanyang pasariling kaligayahan. Ngayon lang uli niya naramdaman ang kiliting gumapang sa kanyang katawan nang mapagmasdan niya ang namumukol na harapan ni William. Titingnan mo na lang ba ako? Dinig niyang sabi ni William na agad nagtaboy sa kanyang mga iniisip. Pasensya ka na. Nanibago kasi ako sa ayos mo. Sabi niya ritong nakangiti. Halika, pasok ka. Ano bang ginagawa mo? Naghahanda ako ng lulutuin para sa hapunan. Gusto mo bang magkape? Sige, pero huwag ka nang magluto. Aanyayahan sana kitang kumain sa labas. Sabi nitong bagya niyang ikinagulat. Ano bang okasyon? Wala naman. Naiinip lang ako sa bahay. Nasa Hong Kong misis ko kasama ang mga bata. Hindi ko type ang maging mistress. Aniyang nakangiti. Pero wala siyang balak na tanggihan ang anyaya ng lalaki. Hindi naman kita gagawin kirida. Niyayaya lang kitang kumain sa labas para naman malibang ka. Sagot nitong nakangiti rin na nagpalabas ang maputi at pantay-pantay nitong ngipin. Ako na lang ang magtitimpla ng kape ko. Magbihis ka na. Wala bang sasabunot sa akin kapag nakita tayong magkasama? Tanong niya rito. Tingin kasi niya kay William ay mukhang babaero. Sinong sasabunot sa'yo?
Wala nga dyan ang misis ko kaya niyayaya kitang lumabas. Sagot nitong hindi nawawala ang mga tea sa labi. Sige na magbihis ka na. Bahala ka nang magtimpla ng kape mo. Sabi niya lang niya rito. Gusto rin naman niya ang pagyayaya nitong kumain sa labas. Naisipan niyang baka may bago itong ipakikilala sa kanya. Sa isang exclusive na nightclub sa Makati si daddy nila ni William. Kung may makakakilala siguro sa kanila, ay iisipin may relasyon silang dalawa. Nakahawak siya sa isang braso ni William nang pumasok sila ng club. Sa isang pandalawang mesa sila iginiya ng waiter na sumalubong sa kanya. Ipinaghilo siya ng silya ni William bago ito naupong paharap sa kanya. Anong gusto mong kainin? Tanong sa kanya ni William. Bahala ka na. Kung anong kakainin mo, yun rin ang sa akin. Sagot niya. Habang abala si William sa pakikipag-usap sa waiter, ay natuon ang pansin niya sa mga babae at lalaking nagsasayaw sa dance floor. Mahilig din siyang sumayaw kahit parehong kaliwa ang kanyang paa. Hindi nga lamang siya naranasan ng dumalo sa mga sayang na dinadaos sa kanilang bayan. Gusto mong sumayaw tayo habang hinihintay natin ang ating order? Hukaw sa kanya ni William. Hindi ako masyadong marunong sumayaw. Totoo sa loob niyang sabi. Hindi naman kailangang marunong kang sumayaw kapag sweet ang music. Konting galaw lang ng katawan habang sumusunod ka sa tugtog. Mamaya na lang pagkatapos natin kumain. Sagot niya. Gusto rin niyang maranasan ang makipagsayaw. Hindi naman nagtagal at dumating ang kanilang order na pagkain. Matapos ay yung ilapag sa kanilang mesa ay malis na rin agad ang waiter. Kumain na tayo. Yaya sa kanya ni William. Ang dami naman natin in-order mo. Ano yan ang mapo ng mga pagkain na sa kanilang mesa? Kayang-kaya nating ubusin ang mga yun. Sabi nito at saka siya nilagyan ng pagkain sa kanyang plato. May kasiyahan siyang nadama sa gesture na yun ni William. Nagmistula tuloy siyang prinsesa at nagsisilbihan ng kanyang prinsipe. Kain na tayo. Ani at saka nagsimula na siyang kumain. Saglit silang nawala ng kaibuan. Parehong nalulong ang kanilang pansin sa pagkain. Pareho silang ginanahin dahil puro masarap ang kanilang kinakain. Paminsan-minsan ay nagkakasalumong ang kanilang mga paningin. Pareho lang silang ngingiti at muling ibabalik ang pansin sa pagkain. Malayo ang forma nila sa isang may relasyon kung susurin ng kanilang mga penglos. Para lamang silang magkakilala ng mga sandaling iyon. Mahabang sandali rin ang dumaan bago sila natapos kumain. Pareho silang busog na busog. Nasa mga nagsasayaw ang kanilang atensyon habang nagpapababa sila ng kanilang kinain. Halika sayaw tayo. Yaya sa kanya ni William. Matagal-tagal na rin sila nakapahinga matapos kumain. Isang sweet music ang tutok ng mga oras na yun. Alalayan mo lang ako. Hindi naman kasi ako gaano marunong sumayaw. Ako ang bahala. Sabi nito at saka hinila na siya sa isang kamay. Hindi tumanggi si Myla nang hapitin ni William ang kanyang katawan. Dikit na dikit ang kanilang mga katawan habang sumasayaw. Halos mayupi na nga ang malusog niyang dibdib sa kakahapit sa kanya ni William. Namangdaman niyang nakabulokol nitong harapan na kumikiskis sa kanyang puson. Hindi pinigil ni Myla ang kanyang sarili na dami ng kasiyahang nararamdaman habang kumikiskis sa kanyang harapan ang nakabukol na pagkalalaki ni William. Ang kanilang mga mukha ay halos magkadikit na dahil sa kalapitan nila sa isa't isa. Damang-daman niya ang mainit na hininga ng lalaki. Maya-maya pa ay naramdaman niyang lumapit ang labi ni William sa kanyang labi. Hindi siya tumutol. Sinalubong pa nga niya ang mga halik nitong tila nag-aapoy. I want you, Myla. Bulong nito sa punong tenga niya. William, may hinang tawag niya sa pangalan nito. I want you tonight. Sabi pa nito at muling lumapat ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Sa pagkakataon ngayon na higit na mapusok ang ginanting halik ni Myla, wala siyang anumang nararamdaman kay William. Ang matining lamang sa kanyang isip ng mga sandaling iyon ay ang kasiyahang kanyang nararamdaman. Ayaw niyang sawiin ang kiliting bumabalot sa kanyang pagkatao habang magkahugpong ang kanilang mga labi. Mataas ng araw nang magising si Myla. Hindi na siya nagtaka nang makitang katabi niya sa kama ang tulog na si William So. May ngiting sumilaw sa kanyang labi nang maalalang na magitan sa kanila ng lalaki kagabi. Hindi niya pinagsisisihan ang pagpapaubaya niya kay William. Ginusto niya yun dahil nakaramdam siya ng pangangailangan ng katawan. Tao lamang siya tulad din ng ibang babae na nangangailangan ng kapwa-init ang kanyang katawan. Pero hindi ibig sabihin ang nangyari sa kanila ni William ay makikipagrelasyon na siya rito. Binigyan lang niya ng laya ang kanyang nararamdaman na pinukaw ni William. Hindi ang tipo ni William ang gusto niyang makasama habang buhay. Oo, inaamin niya naging maligaya siya ng ilang ulit na pagsasanib ng kanilang mga katawan. Hindi siya ipokrita para hindi amin niya naging ganap siyang babae sa piling ni William kagabi.